Saan ka man naroroon, mahal ko, mananatili kang buhay sa aking puso. Ramdam kita sa bawat sandali. Dahil buhay na buhay ka sa himig ng pag-ibig. Himig ng pag-ibig. I need your love, you brighten up my day. Isang himig na maging gabay sa mga taong wagas na nagmamahalan. Duyan ng malabahagharing pag-ibig na hihili sa puso at pakiramdam. Himig ng pag-ibig. Isang dula na kung saan iikot ang iba't ibang kwento na inyong mapapakinggan mula Lunes hanggang Sabado sa pluma at direksyon ni Lubimin Aquino dito sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio. Bumbo. Ang nakaraan, hindi ipinaalam ni Marky kina Catherine na nasugatan sa operations nila dahil ayaw niyang mag-alala at di naman grabe ang sugat niya. At sa araw ng kasal ng kaibigan ni Joshua, hindi nawala ang lihim na inggit dahil ikakasal na si Catherine na lihim niyang minamahal. At ngayon, narito ang pagpapatuloy ng isang linggong kasaysayan na ating pinamagatang Biro ng Kapalaran. Dito sa dula nating Himig ng Pag-ibig. How I cherish those moments, and no one can take your place. Umalis na pala si Joshua na hindi natapos ang bakasyon niya. Iyan ang hirap. Kahit nagbakasyon ka, pag tinawagan ka, mapipilitan kang pumunta. Oo nga eh. Mabuti naman at hindi ako tinawagan. Hindi sana natapos ang honeymoon natin. Gusto ko magkaroon tayo agad ng anak. Dahil hindi natin alam ang mangyayari sa pakikipaglaban namin sa mga kalaban. Pakiusap. O wag mong sabihin sa akin yan, honey. Dahil kinakabahan ako. Sige na nga. Hindi na natin pag-usapan yan. Ang masasabi ko lang, hindi ibang bagay ang tatanggapin ko kung wala ka. Ang importante sa akin ay ikaw. Sige na nga. I love you, honey. I love you too. Pero, paano kung tatawagan ka nila? Hindi naman siguro. Dahil ibang dahilan kung bakit ako nagbakasyon. Ikinasal tayo, kaya naunawaan nila yan. Oo naman. Pero kung regular na bakasyon lang, siguro pagre-reportin ako. Ano? Kahit day off mo, pag kailangan ka, dapat pumunta ka. Ang hirap naman. Talagang mahirap, Han. Pero parte yan ng aming serbisyo. Lalo na kami na nasa law enforcer o kaya tagapagtupad ng batas. Bakit ito pa kasi ang napili mong propesyon? Marami namang iba dyan. Sorry, Han. Pero ito talaga ang pangarap ko noon pa. Naikwento rin ni Inay na puro baril-barila ng mga laruan mo nung bata ka pa. Kaya nga, nung nagkaisip na ako, gusto ko nang maging pulis.
At salamat sa Diyos. Pinagbigyan niya ang kahilingan ko. Pero alam mo naman na delikado ang buhay mo. Talagang ganyan ang buhay. Kaya nga parati kong sinasabi sa iyo, kung kapalaran ng isang tao ang mamatay, wala ka nang magagawa. Hindi mo na maiwasan. Kung hindi mo pa oras na mamatay, kahit nasa tabi ka pa ng hukay ng libingan, makakaligtas ka pa rin. All right, men. Keep on firing. Hindi tayo titigil hanggang hindi tayo makaagaw ng hostage at makontrol ang grupo nila. Kailangan magtagumpay kami. Kung magtagumpay kami sa misyon na ito, ay mapropromote uli ako at mauunahan si Mark sa mas mataas na ranggo. Natamaan ako! Ano? Grabe ang sugat ni Lieutenant Cruz. Salamat. Kumusta naman ang misyon nyo? Sige, mabuti naman kung ganun. Sige, Sarge. Salamat sa info. Bye. Ay, salamat. Sino yung tumawag sa'yo, love? Si Sargento Camba. Isa raw si Joshua sa mga sugatan. Ano? Pero ang sabi niya, hindi naman daw grabe. Diyan talaga nakikita na talagang peligro ang buhay ng isang pulis. Honey, Ano kaya kung mag-resign ka na lang bilang pulis at humanap ka na lang ng ibang trabaho? hindi honey. Hindi yan ang makakalutas para sa akin. Alam ko. Alam ko na hindi mo ibabaling sa ibang trabahong bagay na yan. Bakit? Nagsisisi ka na nakipag-asawa sa akin? Hindi, honey. Kaya lang, nag-aalala ako sa'yo. Magtiwala tayo sa Diyos, honey. At tanggapin natin kung ano man ang kagustuhan niya. Sige, ikaw ang bahala. Wala akong magagawa. At tama ka. Dapat lang na magtiwala tayo sa Diyos at tanggapin ng taus-puso ano man ang dumating sa atin. Kahit masakit man o dili kaya ay kaligayahan. Oo. Siya ang nakakaalam kung ano ang mangyayari dito sa mundo at sa lahat ng tao. Girl, I need you. I need your love. Salamat at nakauwi na kayo na nasa mabuting kalagayan, mga anak. Opo, Inay. O ano, kumusta na kayo? Enjoy po kami, Nay. Ay, oo nga pala. May pasalubong kami para sa inyo ni Ninang Esther. Ay, salamat, mga anak. Nay, kayo lang muna ang makipag-usap sa manugang niyo at magsashower ako. Naninibago ako sa init ng panahon. Ay, sige, Mark. Pero magpahinga ka muna dahil nainitan ka na nagmaneho. Okay lang yan, Nay. Honey, baka gusto mong makipagsabay sa akin para naman guminhawa ang iyong pakiramdam. Sige na nga. Inay, kayo muna ang bahala sa mga dala namin, ha? Ubuwi na palang mag-asawa sa Bel. Ay, oo. At napagod sila sa biyahe. Kaya ako nang pumunta rito para ibigay ang pasalubong nila sa iyo. Ay, nako. Salamat naman. At meron akong pasalubong sa kanila. Ikaw na raw ang magpasensya sa bigay nila. Ay, anong pagpapasensyan?
Ay, akalain mo na may souvenir na t-shirt at saka dried mango at kung ano-ano pa. Ay, kunti lang naman yan eh. At kumusta naman sila? Ha, Ayun. kumare? Ay, masaya silang umuwi. Ay, sana. Sa lalong madaling panahon, magkaroon ka na ng apo. Ano? Sana nga. Yon ang gusto ko pang makita bago ako mamatay. Ay, darating din yan. Hintayin mo lang. At alam ko na matagal pa ang buhay mo, kumare. Hindi natin masasabi dahil hindi natin hawak ang buhay natin. Ay, oo, pero maawain sa atin ng Diyos. Totoo yan. Pero alam natin na may hangganan ang lahat. Kahit ang pananatili natin dito sa ibabaw ng mundo. Tama ka, Kumari Isabel. Kaya habang nandito tayo na nabubuhay pa, ay gumawa tayo ng kabutihan na ayon sa gusto ng ating Panginoon. Oo, kumare. At lagi tayong magpasalamat sa mga biyaya niya sa atin. Huwag humingi ng sobra. Tumaas na naman ang rangko mo, bro, ha? Mas mataas ng rangko mo kesa sa akin. Talagang ganyan, bro. Pero paano ba to? May bagong order. Ano yun? Ililipat ako sa ibang division. Ganun ba? Wala tayong magagawa kundi ang sumunod. Yun nga lang, mapilitan tayong magkahiwalay. Hindi bale. Iisang lugar naman ang destino natin. Sa bagay, ibang division nga lang ang kinalalagyan natin. Oo, bro. Ako ay nasa Anti-Narcotics Unit at ikaw ay nasa Anti-Terrorism Unit. Pareho lang na delikado yan, bro. Kaya mag-iingat ka, ha? Kahit ikaw din, bro, mag-iingat ka. Oo naman. Talagang gagawin ko yan. Dahil gusto ko, makita ko pa ang anak ko. Siyempre naman, bro. Napakaswerte mo. Magkakaroon ka na ng anak. Pero ako, wala. Ano pang ginagawa mo? Kumilos ka na. Marami naman dyan ang nagkakagusto sa'yo. Magkahiwalay na kami kay Joshua. Hindi na kami magkasama. At mataas na ang rangko niya kaysa sa akin. Hindi ako naiinggit. Bagkus, masaya ako para sa kanya. Pero, ano kaya ang plano niya sa buhay? Ano ang hinahanap niya? Imposible naman yung sinasabi niya na mag-aasawa lang siya kung makahanap lang siya ng tulad ni Catherine. Hindi pwedeng mangyari yan. Dahil walang parehas na tao. May kanya-kanyang pagkakaiba. Pero, naiintindihan ko. Kahit na hindi niya sabihin o aminin. Alam ko, may gusto siya sa asawa ko. Tumawag sa akin si Joshua at ibinalita niya na naghiwalay ng division nila Mark. Ay, ganun ba? Hindi sila magkasama sa isang unit. O, kumare, pero wala tayong magagawa. Talagang ganyan. Hindi bale. Kung iisang lugar ang destino nila. Oo raw. Mabuti naman para lagi silang magkikita. Ganoon nga. Pero magkaiba lang ng division ang kinaroroonan nila. Ano pang magagawa natin? Yon ang desisyon ng mga opisyal nila. Ay, teka, kumare. Kumusta rin ang maganda at mabait mong manugang? Wala pa ba? Ha? Ang alay. Ay, ano pa?
Pati yung magiging apo natin. Ay, nako. Wala pang sinasabi sa akin si Catherine. Sana nga, magkakaroon na sila. Girl, I need you. I need your love. Oh, may tumatawag sa akin Oh, si Catherine. Hello, honey? Ang daya mo. Kung hindi pa kita tinawagan, hindi mo na ako maaalala. Plano kong tawagan ka, pero naunahan mo lang ako. Sabi mo lang yata yan eh. Hindi naman. Katatapos lang ng meeting namin. Alam mo, Han, magkahiwalay na kami ng division kay Joshua. Ano? Hindi na kami magkasama sa operation. Ganun ba? Kaya mag-ingat ka, Han. Lalo ngayon na magkakaroon na tayo ng anak. Ano? Nanggaling ako sa doktor kanina. Dahil masama ang pakiramdam ko ilang araw na. Kung ganun, oh yes! May junior na ako. Ano? Junior agad? Hindi pa natin alam kung lalaki o babae. Okay lang sa akin. Kahit babae o lalaki man, magpapasalamat pa rin tayo sa Panginoon. Dahil nabiyayaan agad tayo ng anak. Oo, honey. Kahit ang ina tuwang-tuwa. Kaya ingatan mo yung sarili mo, ha? Yang katawan mo. Kung mahalata mo na nahirapan ka na, magbakasyon ka muna. Okay lang siguro. Kaya huwag kang mag-alala. O sige. Pero kung kinakailangang mag-leave ka, gawin mo, ha? Oo na. Basta ipanatag mo lang ang iyong kalooban. Lagi kang mag-iingat dyan, Han. Ikaw ang dapat na mag-ingat dyan. Oo naman. Sige na. Sa ibang araw ulit tayo mag-usap. Love you. Bye. Love you more. Bye. Mwah. Ay, napakasaya ko. Salamat sa Diyos. Magkakaroon kami agad ng anak. Sana, huwag mong pababayaan ang asawa ko, Diyos ko. At lagi mo siyang gagabayan sa anumang panganib. O ano, Maring Isabel, masaya ka na ngayon, ano? Ay, siyempre naman, Maring Esther. Sana, huwag pabayaan ng Diyos ang manugang ko sa kalusugan niya. Diba, sinabi ko na sa'yo, pag taos-puso kang humingi ng awa, ay ibibigay sa'yo. Tama yan. Ay ngayon, naglilihin na ang manugang mo at di magtatagal, ay isisilang na niya ang panganay mong apo. Ay, oo nga, Maring Esther. Ay. Kaya masayang-masaya ako. Ay, sigurado rin na napakasaya ng mag-asawa. Oo naman. Itinawag agad ni Catherine kay Marque. Kaya napakasaya raw niya. Natural lah. Ay sino kaya ang hindi masaya sa biyaya ng Diyos? Dahil yan ang unang pangarap ng mag-asawa, ang magkaroon agad ng anak. Wow! Congratulations, bro! Mabuti ka pa. Magkakaroon ka na ng anak. Ikaw, ano pang ginagawa mo? Alam mo, may kursunada sa'yo si Tanyente Rakuya. Sino? Yung nasa Intel? Oo. Maganda siya. Pero hindi ko alam. Pero wala akong nararamdaman para sa kanya. Ano? Ay nako. Ano bang hinahanap mo sa isang babae, ha? Ay, hindi ko alam, bro. Mahirap ipaliwanag. Ikaw talaga.
Napakamacho mo. May mataas na rangko bilang pulis. Kaya palagay ko, pag manligaw ka sa kanya, tatanggapin ka agad. Hayaan mo na. Darating din yan. Ay, hindi mo lang alam. Gaya ni Catherine ang gusto ko. Subukan mong ligawan para malaman ang reaksyon niya. Naku bro, mahirap ang walang katuwang sa buhay. Iisipin ko pa. Mahirap na. Paano kung tanggapin niya? Hindi ko naman mahal. Matutunan mo na mahalin siya bro. Kung kayo ay magkasintahan na. Mahirap ang padalos-dalos. Mahirap na. Baka magsisi lang ako kung mag-aasawa ako ng hindi ko gusto. Mapangarib ang misyon yun, bro. Sana mag-ingat ka. Baka malaking sindikato ito. Yun nga ang sabi nila bro. Lalo na at hindi nyo kilala ang mga kalaban ninyo. Oo nga eh. Oo, bro. Dahil makikilala tayo agad. Dahil sa uniforme natin. Tama ka. Pwede silang makihalubilo sa atin. Pero hindi natin alam. Oo, bro. Kaya lagi mong ihanda ang mga kailangan mo. May tiwala ako sa Diyos bro. Hihingi ako ng patnubay niya para sa aking kaligtasan. Mag-ingat kayo mga kasama. Baka mahalata tayo. Malapit na tayo sa ating target. Kailangang makarating tayo sa tagong plantation ng marijuana. Take cover, men! Take cover! Doon sa bahaging yon ang pinagmulan ng putok. Gaganti tayo! Fire! Ibigay ang hanap nila! Keep on firing! Natamaan ako. Keep on firing, men! Huwag kayong mag-alala sa akin. Kaya ko to! Girl, I need you. I need your love. Ano pa ang susunod na mangyayari? Mga giliw naming tagapakinig, sundan ang pagpapatuloy ng isang linggo na kasaysayan na ating pinamagatang Biro ng Kapalaran. Dito sa ating dula, Himig ng Pag-ibig. Handog sa inyo ng number 1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio. Bumbo. I've loved you for a long